Paglampas 60, hindi na more ang habol, better na. At minsan, ang ibig sabihin ng better ay marunong kang bumitaw. Kasi sa edad na ito, hindi na dami ng bagay ang sukatan ng ginhawa, kundi gaano ito kagaan sa dibdib. Kung tutuusin, malayo-layo na rin ang narating mo. Ilang dekada kang nagtrabaho, nag-alaga ng pamilya, nagsakripisyo para sa ibang tao. Ang dami mong tiniis, ang dami mong hinarap. At ngayong nasa yugto ka na ng retirement o bagong simula, oras na para tanungin, para kanino ka na ba mabubuhay ngayon? Maraming nagsasabi, ang pagtanda ay tungkol sa pagdagdag, dagdag ipon, dagdag gamit, dagdag plano. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang tunay na ginhawa at saya ay nanggagaling sa pagbawas. Sa pagbitaw sa mga nakasanayan, paniniwala at pressure na hindi na talaga nakatutulong. Sa totoo lang, hindi ibig sabihin ng bitaw ay talo ka. Ibig sabihin nito, pinipili mo ang mas magaang buhay. Pinipili mo ang kapayapaan kaysa stress, kalusugan kaysa bisyo, at tunay na connection kaysa porma. At ang pinakamaganda, ikaw na mismo ang may hawak ng desisyon na iyon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 9 na bagay na dapat mong itigil paglampas ng 60. Mga simpleng hakbang pero malalim ang epekto. Sa kalusugan, sa bulsa, at higit sa lahat, sa puso. Kaya manatili ka hanggang dulo, dahil yung huling punto, number 9, siguradong tatama sa'yo. At kapag niyakap mo yon, mag-iiba ang pakiramdam mo pagkagising bukas. Number 1, stop saving out of fear. Alam kong medyo kakaiba pakinggan ito, pero pagkatapos ng 60, isang bagay na dapat mong itigil ay ang pag-iipon dahil sa takot. Oo, tama ang narinig mo. Mula pagkabata hanggang pagtanda, tinuro sa atin ang mag-ipon para sa tag-ulan, mag-ipon para sa retirement, mag-ipon just in case. At sa totoo lang, malaking tulong yon sa nakaraang mga dekada ng buhay mo. Pero dumating ka na sa puntong ito, retired ka na, bayad na ang bahay, nakaplano na ang finances mo. Pero bakit parang hirap ka pa rin gumastos? Bakit parang may guilt tuwing bibili ka ng simpleng bagay para sa sarili mo? May nakilala akong isang lalaki, higit 3 milyon ang laman ng retirement fund niya. Wala siyang utang, maayos ang bahay, sapat na ang pera hanggang huling taon ng buhay niya. Pero tuwing iminumungkahi ng asawa niya na magbakasyon, bumili ng camper o kumain lang sa magandang restaurant, ang sagot niya palagi ay, paano kung may mangyari? Paano kung kailanganin natin yan? At tinanong ko siya ng marahan, paano kung hindi mo na magamit? Paano kung yung bukas na inaasahan mo ay hindi na dumating gaya ng iniisip mo? Napaisip siya, at dapat mapaisip ka rin. Ang punto ng pag-iipon ay para alagaan ang future self mo. Pero kung nandito ka na sa future na yon, kung ligtas ka na, kumpleto ang pangangailangan mo, kailan ka pa magsisimulang mag-enjoy? Hindi ko sinasabi na maging pabaya. Hindi ko rin sinasabing ubusin lahat. Ang sinasabi ko ay bigyan mo ng permiso ang sarili mong mabuhay. Gamitin ang naipon mo para gumawa ng alaala, para sa biyahe na matagal mo nang pinapangarap, para sa regalo sa mahal mo sa buhay, para sa simpleng kainan na matagal mong iniiwasan dahil iniisip mong sayang ang pera. Kasi kung tutuusin, ang pera ay hindi lang para sa what if. Ang pera ay para sa ngayon, para sa koneksyon, para sa saya. Kaya sa halip na tanungin mo ang sarili mo ng what if maubos, simulan mong itanong, ano ang worth it na paggastusan habang kaya ko pa? Dahil tandaan mo, ang panahon mo ay hindi bukas, hindi someday. Ang panahon mo ay ngayon. Number 2, stop spending on things that don't bring joy. Ngayon na natutunan mong huwag mag-ipon dahil sa takot, eto naman ang kasunod. Itigil mo ang paggastos sa mga bagay na hindi naman talaga nagpapasaya sa'yo. Kadalasan, bumibili tayo hindi dahil kailangan o gusto natin, kundi dahil nakasanayan, napipilitan o pressured. Minsan, dahil may sale. Minsan, dahil gusto nating makisabay sa iba. O minsan, dahil may guilt tayo kapag hindi tayo bumili ng regalo o hindi tayo sumama sa gastos ng barkada o pamilya. Pero kung iisipin mo, ilan ba sa mga bagay na binili mo ang talagang nagdulot ng tunay na tuwa? Naalala ko ang isang babae na nakausap ko, nasa early 70s na siya. Sabi niya,
Taon-taon gumagastos siya ng libu-libo sa damit na hindi niya sinusuot, mga gadgets na nakaimbak lang, at mga regalong ibinigay niya dahil ayaw niyang makapahiya. Pero nung tinanong ko kung ano ang pinakamahalagang nagastos niya, ngumiti siya at sinabi, yung 30,000 piso na ginamit ko para sorpresahin ang kapatid ko sa birthday niya. Lumipad ako papunta sa kanya at yung weekend na yon, tawanan, iyakan at kwentuhan hanggang madaling araw. Ang alaala na yon, ang bitbit niya, hindi yung damit, hindi yung gadgets, hindi yung sale. Kaya ngayong lampas 60 ka na, piliin mong ang paggastos mo ay naka-align sa values mo. Kung masaya ka sa travel, gawin mo. Kung mahalaga ang edukasyon ng apo mo, suportahan mo. Kung simpleng hapunan kasama ang kaibigan, ang nagpapagaan ng loob mo, dun mo ilaan. Huwag mong sayangin ang pera sa bagay na mabigat sa dibdib, walang kabuluhan, o ginagawa mo lang dahil sa pressure. Hindi mo kailangang magpaliwanag kanino man kung saan mo gustong gastusin ang pinaghirapan mo. At tandaan mo, hindi laging may presyo ang tunay na saya. Minsan, ito'y nasa pag-upo sa veranda habang may kasamang mahal sa buhay o simpleng sulat kamay na ipinadala mo o tahimik na paglalakad sa parke. Bago ka gumastos, itanong mo, ito ba'y makakatulong para mabuhay ako ng gusto ko o dagdag ingay lang sa buhay ko? Spend with intention, spend with heart. Dahil sa huli, hindi mas marami ang habol, kundi mas makahulugan. Number 3. Stop trading time for money. Ang ikatlong bagay na dapat mong itigil paglampas ng 60 ay ito. Itigil ang pagpapalit ng oras kapalit ng pera. Maliban na lang kung mahal mo pa talaga ang ginagawa mo. Buong buhay mo, ganyan ang naging sistema. Nagtrabaho ka para sa sweldo. Naglaan ka ng oras kahit mahirap, kahit nakakapagod, para may pambili ng pagkain, pambayad ng bills, at para may maitaguyod na kinabukasan ng pamilya. Pero ngayon nasa ibang yugto ka na. Dito sa chapter na ito, ang pinakamahalagang yaman ay hindi na pera, oras na. Tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Nagtratrabaho pa ba ako dahil mahal ko ang ginagawa ko? O dahil natatakot akong huminto? Nagbibigay ba ng tuwa at purpose ang trabaho ko? O pinipilit ko lang dahil ayaw kong mawalan ng identity? May nakilala akong guro, higit 30 taon siyang nagturo. Noong tinanong siya kung kailan siya magre-retire, simple lang ang sagot niya, kapag hindi ko na mahal ang ginagawa ko. Kaya nagturo pa siya hanggang 67 at nung dumating ang araw na naramdaman niya na tama na, umalis siya ng walang panghihinayang. Pero may nakilala rin akong iba na nanatili sa trabaho kahit ayaw na nila. Hindi dahil mahal nila, kundi dahil takot silang huminto. Takot silang kilalanin ang sarili nila sa labas ng posisyon at titulo. Ang katotohanan, pwede kang kumita ulit ng pera. Pero ang oras na nawala, hindi mo na mababawi. Kapag lumipas ang isang araw, tapos na ito. At walang sweldo o bonus na makakabili pabalik ng oras na yon. Kung mahal mo pa ang ginagawa mo, ituloy mo at gawin mo ng buong puso. Pero kung araw-araw na lang ay pagod at bigat ang dala ng trabaho mo, baka panahon na para bumitaw. Dahil sapat na ang dekada ng pagpapalit ng oras para sa pera. Ngayon naman panahon mo na para ipalit ang oras mo para sa kahulugan. Number 4. Stop putting off experiences. Ang ikaapat na bagay na dapat mong itigil pagkatapos ng 60 ay ito. Itigil ang palaging someday na lang. Ilang beses mo na bang sinabi, magbabakasyon ako, someday. Matututo akong magpaint o maggitara, someday. Babalikan ko yung kaibigan ko, someday. Pero eto ang katotohanan. Walang petsa sa kalendaryo na ang pangalan ay someday. At sa totoo lang, madalas hindi na ito dumarating. May nakilala akong mag-asawa. Matagal na nilang pangarap mag-drive cross-country gamit ang lumang trailer nila. May pera sila, may oras sila. Pero taon-taon sinasabi lang nila next summer na lang. Hanggang isang araw nagkaroon ng health scare ang lalaki. Hindi naman life-threatening, pero sapat para ma-realize nila na wala talagang garantiya ang later. Kaya umalis sila agad at 6 na buwan silang nag-road trip. At sabi nila sa akin, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa namin. Hindi dahil perpekto ang bawat araw, kundi dahil sa wakas,
ginawa na nila. Kaya gusto kitang tanungin, ano ang isang bagay na palagi mong ipinagpapaliban? Yung biyahe? Yung klase na gusto mong salihan? Yung sulat na matagal mo nang gustong ipadala? Yung tawag sa isang mahal sa buhay? Bakit hindi ngayon? Hindi mo kailangang maging perpekto ang lahat bago magsimula. Hindi mo rin kailangang hintayin ang tamang oras o permiso ng iba. Kasi sa likod ng paghihintay, kadalasan, takot lang ang dahilan. Takot sa bago, takot sa pagbabago, takot na unahin ang sarili. Pero isipin mo ito. Hindi ka na masyadong bata, oo. Pero hindi rin huli ang lahat. Kung bibigyan mo ang sarili mo ng permiso ngayong taon, hindi bukas, hindi someday, pwede ka pa rin gumawa ng alaala na parang magic. Dahil ang mundo ay puno pa rin ng hiwaga, kahit lampas 60 ka na. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin ang oo. Number 5. Stop neglecting your health. Ngayon punta tayo sa ikalimang bagay na dapat mong itigil. Itigil ang pagpapabaya sa kalusugan. Alam kong medyo sensitibong usapan ito, pero ito rin ang pinakamahalaga. Kasi pagdating sa edad na lampas 60, hindi lang tanong kung ilang taon pa ang kaya mong mabuhay, kundi ilang malulusog na taon pa ang kaya mong makuha. Anong silbi ng malaking ipon, magarang bahay, o nakaplano ng retirement kung wala ka namang lakas para i-enjoy ito? Mas pipiliin mo ba ang 20 milyong piso pero araw-araw masakit, pagod at mahihina ka? O ang mas simpleng buhay pero malusog, masigla at may lakas kang maglakad, makipagkwentuhan at makasama ang mahal mo sa buhay? Halos lahat kapag tinanong, ang pipiliin nila ay ang ikalawa. Pero ang problema, karamihan pa rin ay nabubuhay na parang ang una ang mas mahalaga. Good news, hindi mo kailangang baguhin lahat overnight. Hindi mo kailangang maging marathon runner. Ang kailangan mo lang ay momentum. Maliit na hakbang, pero tuloy-tuloy. Maglakad ng kaunti araw-araw. Kahit 10 hanggang 20 minuto lang. Tubig sa halip na soft drinks. Stretching sa umaga bago magsimula ng araw. Kung kaya, mag-join sa light fitness class para sa edad mo. Kahit simpleng strength training gamit ang magaan na weights, malaking tulong para sa balance at energy. Ang kalusugan ay hindi tungkol sa pagbabalik ng kabataan. Ang kalusugan ay tungkol sa pagpapanatili ng kalayaan. Yung kaya mong makipaglaro sa apo mo, yung kaya mong bumiyahe ng walang sakit, yung kaya mong magising na may lakas, hindi pagod. Isipin mo ang katawan mo bilang sasakyan. Kung gusto mong makarating sa destinasyon na masaya, kailangan mong alagaan, i-maintain at mahalin ito. Kaya huwag mong ipagpaliban ang check-up na matagal mo nang iniiwasan. Gumawa ng kahit isang malusog na pagkain ngayong linggo. At simulan sa maliit kasi sa kalusugan, hindi perfection ang sukatan, kundi consistency. At tandaan, ang pinakamagandang oras para alagaan ang sarili mo ay hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Number 6. Stop worrying about what others think. Ang ika-6 na bagay na dapat mong itigil paglampas ng 60 ay ito. Itigil ang sobra-sobrang pag-aalala sa iniisip ng ibang tao. Totoo, halos buong buhay natin, hinubog tayo ng expectations ng iba. Bilang magulang, empleyado, kaibigan, lagi tayong nag-a-adjust para maging maayos, maging responsable, at hindi masabi ng iba na tayo'y pabaya. Pero darating ka sa puntong mapapaisip ka, para kanino ba talaga ako nabubuhay ngayon? May nakilala akong babae, nasa mid-60s na siya. Pangarap niya talagang mag-aral ng painting, pero lagi siyang nagdadalawang isip. Sabi niya, paano kung hindi ako magaling? Paano kung pagtawanan ako, na sa edad ko magpipinta pa ako? At ang sagot ko sa kanya, so what? Alam mo ang nangyari? Nag-enroll siya. At hindi siya naging sikat na artist pero naging mas masaya siya. Dahil sa wakas, binigyan niya ang sarili niya ng permiso na gawin ang bagay na gusto niya, hindi dahil kailangan, kundi dahil mahalaga sa kanya. Yan ang kalayaan na unti-unting dumarating sa edad na ito. Gusto mong magsuot ng makukulay na damit? Gawin mo. Gusto mong mag-travel mag-isa? Go for it. Gusto mong tumanggi sa family gatherings na nakakapagod para sa'yo? May karapatan ka. Hindi ito pagiging bastos o makasarili. Ito ay pagiging totoo. Kasi kung palagi kang mabubuhay ayon sa pamantayan ng iba, unti-unti kang mawawala sa sarili mong buhay. May isang hospice nurse,
si Bronnie Ware, na nagsulat ng libro tungkol sa regrets ng mga taong malapit ng mamatay. Alam mo kung ano ang number 1 regret? Sana nagkaroon ako ng tapang na mabuhay para sa sarili ko, hindi para sa expectations ng iba. Kaya ngayon pa lang, huwag mong hintayin na magsisi ka. Simulan mong bawasan ang bigat ng dapat ganito, dapat ganyan. Gawin ang nagpapasaya sa'yo, magsabi ng totoo, at mamuhay ng buong buo para wala ka ng what ifs sa dulo. Tandaan, isang ikaw lang ang meron sa mundong ito, at hinding-hindi pa huli para ipakita kung sino ka talaga. Number 7. Stop watching the doom and gloom. Ang ikapitong bagay na dapat mong itigil paglampas ng 60 ay ito. Itigil ang araw-araw na panunood ng puro doom and gloom. Hindi ko sinasabi na magbingi-bingihan o magbulag-bulagan. Importante pa ring alam natin ang nangyayari sa mundo. Pero iba ang being informed sa pagiging consumed. Kung oras-oras kang nanonood ng balita, TV man o social media, mapapansin mong parang guguho ang mundo araw-araw. Puro sakuna, gulo at negatibo. At alam mo kung ano ang epekto. Stress, pag-aalala, takot. Unti-unti, kinukuha nito ang kapayapaan ng isip mo. Subukan mong tanungin ang sarili mo. May nakilala na ba akong nagsabi, buti na lang nanood ako ng 3 oras na balita kagabi. Ang gaan ng pakiramdam ko ngayon? Wala. Pero marami na akong nakilala na nung binawasan nila ang balita, mas gumaan ang loob nila. Mas nakatulog sila, mas naging hopeful sila, mas naging present sila sa buhay. Kasi karamihan ng balita, hindi lang para magbigay ng impormasyon. Ginawa ito para hawakan ang atensyon mo. At ang pinakamatinding hook, takot. Ngayon, isipin mo, gusto mo bang ilaan ang natitira mong oras sa puro kaba? O mas pipiliin mong ibuhos ito sa mga bagay na magaan, maganda, at makabuluhan? Pwede mo pa ring piliing maging updated, pero may hangganan. Limitahan ang oras ng news consumption, halimbawa 20 hanggang 30 minuto lang sa isang araw. Piliin ang sources na may respeto sa intelligence mo, hindi lang nagbabadya ng takot. At dagdagan ang araw mo ng mga uplifting na bagay. Magandang libro, musika, tawa kasama ang kaibigan, o simpleng paglalakad sa paligid. Tandaan, sa edad na ito, mas mahalaga kung saan mo inilalagay ang atensyon mo. Pwede mong ituon sa problema o pwede mong ituon sa kagandahan na nandyan pa rin sa paligid. Kasi deserve mo ng kapayapaan. Deserve mong mabuhay ng may pag-asa, hindi puro kaba. At higit sa lahat, deserve mong ibuhos ang enerhiya mo sa mga bagay na kaya mong kontrolin, hindi sa mga bagay na wala ka namang hawak. Number 8. Stop ignoring or obsessing over your financial plan. Ang ikawalong bagay na dapat mong itigil paglampas ng 60 ay ito. Itigil ang pag-iwas sa iyong financial plan. At itigil din ang sobra-sobrang pagka-obsess dito. May dalawang extreme dito. Una, may mga taong iniiwasan ang usapang pera. Sabi nila, nakaka-stress, saka na lang. O minsan, bahala na. Pero ang problema, hindi nawawala ang issue kapag iniiwasan, lalo lang itong lumalaki. Sa edad na ito, mas mahalaga na malinaw kung saan napupunta ang pera mo. Gaano kalaki ang kailangan mo buwan-buwan? May nakahanda ka ba sakaling magbago ang kalusugan mo? Protektado ka ba sa biglaang gastos? Hindi mo kailangang maging financial expert, pero kailangan mo ng basic clarity. Dahil ang peace of mind ay nagsisimula sa malinaw na plano. Pangalawa, may mga tao namang halos araw-araw iniisip ang pera. Parang laging nasa calculator mode. Bago magbakasyon, iniisip kung paano maaapektuhan ang tax. Bago kumain sa labas, kinakabahan kung sulit ba. Kahit sapat na ang ipon, hindi pa rin mapalagay. Ito ang problema. Hindi ka nag-ipon at nag-invest para lang tumitig sa numbers sa screen. Nag-ipon ka para mabuhay. Kaya oo, kausapin mo ang financial advisor mo. Ayusin ang accounts mo. Siguraduhin covered ang basics. Pero pagkatapos nun, bitawan mo na ang sobra-sobrang pag-aalala. Kasi ang tunay na sukatan ng magandang retirement plan ay hindi lang mataas na account balance. Ang sukatan nito ay kung paano mo ginagamit ang pera mo para gumawa ng masaya at makabuluhang buhay. Ang pera ay dapat sumusuporta sa'yo, hindi nagkukulong sa'yo. Kaya huwag mong iwasan ang pera dahil takot ka.
At huwag mo ring gawing sentro ng lahat ang pera dahil anxious ka. Gamitin mo ito bilang tool para mabuhay ng intentional, magaan at masaya. Tandaan, hindi ang pera ang boss mo, ikaw ang boss ng pera mo. Number 9. Stop living like you have forever. Ang ikasiyam at huling bagay na dapat mong itigil pagkatapos ng 60 ay ito. Itigil ang pamumuhay na parang may forever ka. Hindi ito para takutin ka, kundi para ipaalala sa iyo na ang bawat araw ay regalo. Kasi sa puntong ito ng buhay, karamihan sa atin ay naka-experience na ng pagkawala. Pwedeng magulang, kapatid, kaibigan o mahal sa buhay. At doon natin nare-realize, wala talagang kasiguraduhan kung gaano pa tayo katagal dito. Kaya madalas, kahit alam na natin na limitado ang oras, patuloy pa rin tayong nag-aantay ng perfect timing. Antay tayo ng antay. Pero ang totoo, habang naghihintay ka, dumadaan ang mga araw na hindi na babalik. Minsan tinatanong ko ang mga kliyente ko, kung sigurado kang ito na ang huling taon mo, ano ang gagawin mong iba? Sino ang tatawagan mo? Ano ang sasabihin mo? Ano ang iiwan mong gawain na puro stress lang? At ano ang sisimulan mong gawin para maramdaman mong buhay ka ulit? Alam mo ang sagot nila? Halos lahat mabilis silang makasagot. Pero pagkatapos, bumabalik pa rin sila sa parehong routine. Kasi mahirap talagang baguhin ang nakasanayan hanggat hindi ka nagiging intentional. Ang tanong, bakit pa kailangang hintayin ang crisis o sakit bago tayo magising? Pwede ka namang magising ngayon. Pwede mong gawin ang maliliit na bagay na matagal mo nang gustong simulan. Magpatawad, magsabi ng mahal kita, magtanim ng hardin, magsimula ng journal o i-book ang biyahe. Hindi mo kailangang gawin lahat sa isang araw. Ang mahalaga ay magsimula. Dahil ang punto ay hindi mabuhay sa takot ng kamatayan, kundi mabuhay sa respeto ng buhay. Nandito ka pa, humihinga ka, may araw pa ngayon, at sapat na yon para itigil ang paghihintay at simulan ang totoong pamumuhay. Kaya ayan, ang 9 na bagay na dapat mong itigil pagkatapos ng 60. Hindi dahil may mali kang ginawa, kundi dahil karapatan mo ng mabuhay ng mas magaang, mas malaya, at mas makabuluhan. Balikan natin. Una, itigil ang pag-iipon dahil sa takot. Magtiwala sa planong ginawa mo at bigyan ang sarili ng permiso para mag-enjoy. Pangalawa, itigil ang paggastos sa walang saysay. Ilaan ang pera sa mga bagay na tunay na nagdudulot ng tuwa at koneksyon. Pangatlo, itigil ang pagpapalit ng oras para sa pera. Panahon mo nang ipalit ang oras mo para sa kahulugan. Pangapat, itigil ang palaging someday. Ang tamang oras para simulan ang mga pangarap mo ay ngayon. Panglima, itigil ang pagpapabaya sa kalusugan. Maliit na hakbang, tuloy-tuloy, diyan nagsisimula ang lakas at sigla. Pang-anim, itigil ang sobrang pag-aalala sa iniisip ng iba. Mabuhay ng totoo at buo, hindi ayon sa pamantayan ng iba. Pampito, itigil ang puro doom and gloom, limitahan ang negatibong balita, at ibuhos ang atensyon sa maganda at makabuluhan. Pangwalo, itigil ang pag-iwas o pagka-obsess sa financial plan. Ang pera ay dapat suportahan ang buhay mo, hindi kontrolin ito. Pangsiyam, itigil ang pamumuhay na parang may forever. Ang oras ay mahalaga at ang ngayon ay ang pinakamahalagang regalo. Ngayon gusto kong itanong sa iyo ng personal. Ano ang handa mong bitawan simula ngayon? Isang ugali, isang takot, isang pressure na matagal mo nang pasan. Kung gusto mong maging inspirasyon sa iba, i-type mo sa comments, "Let go!" at isulat kung ano ang iiwan mo. Malay mo, ang sagot mo ang magbigay ng lakas ng loob sa kapwa mo. At kung naramdaman mong tumama sa puso mo ang video na ito, kung na-remind ka ng worth mo, ng wisdom mo, at ng posibilidad na nandyan pa rin, i-share mo ito sa isang taong malapit sa iyo. Sa kaibigan, kapatid, o asawa na baka kailangan din marinig ang mensaheng ito. Dito sa Hinog na Kaalaman, naniniwala kami na ang pagtanda ay hindi tungkol sa paghina, kundi tungkol sa mas buong pagharap sa buhay. Hindi tungkol sa pagbibigay up, kundi tungkol sa pagbibigay laya. Kaya salamat sa oras mo, sa tiwala mo, at sa pagsama sa amin. Tandaan, hindi pa huli ang lahat para mabuhay ng may purpose, may koneksyon, at may kagalakan. Like, share,
at subscribe para mas marami pang mensahe ng karunungan at pag-asa. At huwag mong kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video. Kita-kits tayo sa susunod at huwag mong kalimutan, ang oras mo ay ngayon.